ating butihing pastor, Pastor Rocky Valera. Praise God. Blessed morning to all of us, mga kapatid. Bago ang lahat, tingnan mo muna yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, blessed day. Blessed day. Blessed day. Blessed day. Blessed day, George. Blessed day. Blessed day, Pastor. Blessed day. Thank you. Ayun, no? Praise God. And nakakagalak, nakaka-bless, di ba? Na ang sarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? And na-welcome na po kanina yung ating mga bagong mukha, mga magaganda at gwapong visitors. Welcome na welcome po kayo sa JCL family. Praise God. Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang aking babahagi sa inyo is I entitled it, Bitterness into Sweetness. Okay, ano sa Tagalog yon? Sige nga, yung magaling mag-translate. Ang mapait. Mapaitan hanggang sa katamisan. Ayun, no? Nandun yung diwa. Ano po? Kapaitan sa tamis. Bitterness into sweetness. And binasa natin kanina sa ating gospel reading, yung Exodus chapter 15. Pero ang babasahin ko sa mga sandaling ito, mga kapatid, is verses 22 to 27. Pero bago po siya basahin, nais ko munang magsitayo tayo lahat. Tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, muli salamat po sa mga sandaling ito na kami po ay dinako mo sa lugar na ito, tinipon mo sa lugar na ito upang magkaroon ng isang ganitong fellowship, Panginoon Diyos. At ikaw ay mapapurihan namin, mapakinggan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa bawat isa sa amin. At kami po ay nandito sa iyong tahanan. At una-una po sa lahat, Panginoong Diyos, cleanse us, forgive us, ano man yung aling mga nagawang pagkakasala, ikuman sa isip, sa salita, at sa gawa. Panginoong Diyos, nawa sa mga sandaling ito, pakasagdalin mo po bawat isa sa amin, lahat ng mga disturbances, lahat ng mga hindrances sa aming pakikinig, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. In the name of Jesus, minawaksin po namin ang mga ito. And sa mga sandali ito, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan hanggang sa matapos. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong buktong anak na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, sinod po muna po kayo lahat. And andyan din po pala si Brother Rick for the second time. Amen. And gaya ng sabi ko kanina, babasahin ko yung verses 22 to 27 ng Exodus chapter 15. Sabi dito, Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. Mas maganda sa Tagalog mo i-flash para at least nakatranslate. Okay, ulitin ko. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. 26, he said, If you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commandments and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. 27, then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Praise God. Actually, itong topic na ito is tinapik ko doon sa Code Church nung nagkaroon tayo ng
exchange preacher. And nais ko namang ibahagi sa inyo dito sa JCL. Okay? So, konting background sa ating pinag-uusapang mga talata. Ang mga Israelita ay nagkaroon ng dakilang paglisan o paglabas na pangyayari or the Great Exodus event. At ito ay paglabas mula sa Ehipto. Ano yung Exodus? Exodus, it means the departure of the Israelites from Egypt. Okay? Pagkatapos ay nakita nila kung paano nilipol ng Diyos si Paraon at ang kanyang makapangyarihang hukbo sa dagat na pula o yung tinatawag na Red Sea. Si Moses at si Miriam na kanyang nakakatandang kapatid na propeta at ang mga Israelita ay nagsimulang umawit ng may kagalakan dahil sila ay iniligtas ng Diyos mula sa mga kawal ng Ehipto kasama si Paraon na humahabol sa kanila. Ano sabi sa 15 ng Exodus chapter 20 verse 21? Sabi sa Tagalog, kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron. At pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Mayroon bang mas gaganda pa sa ganyang klase ng buhay? Lahat sila ay nasa antas ng matinding pagdiriwang at pagtatagumpay. Anong sinasabi sa ating binasa? They are all singing, dancing, rejoicing, shouting, and greeting one another. And I believe lahat siguro tayo dito ay nakaranas ng katagumpayan sa buhay dahil sa Diyos. Amen? Siguro, yung mga Israelita nga, di ba nung naranasan nila yung katagumpayan, ano yung kanilang reaksyon? Napapasayaw sila, napapalundag, at napapaawit. Di ba ganun din tayo minsan kapag meron tayong napagtagumpayan na isang bagay? Mapapaawit ka, mapapalundag ka sa tuwa at saya. Ngayon, pagdating sa Exodus chapter 15 verse 22, it says, Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. Bago sila makarating sa desert of Shur, ay nagkaroon muna sila ng malaking celebration ng may matinding kagalakan dahil sa pagliligtas ng Diyos sa kanila at pagtatagumpay mula sa mga Ehipto. Ngayon, ay lumilipat sila mula sa isang matinding pagtatagumpay ng buhay, isang antas kung saan ang lahat ay tila mabuti, masaya at maganda, patungo sa isang kalagayan kung saan ang mga bagay ay tila hindi mabuti o wala sa lugar o wala sa ayos. Ang mga taong ito ay sumusunod sa Diyos. Pero ngayon sila ay nasa disyerto na naglalakad ng 3 araw na walang tubig. Kahit patak ng tubig ay wala. At yan ay napakahirap na kalagayan. Sino naniniwala sa atin na water is essential for life? Amen. Amen. Lahat tayo na po. Ayon sa studies or survey, in adult men and women, 55% to 60% of our bodies are water. Kumbaga sa liters is 40 liters ang laman ng katawan natin. Ang dami nun. Ano po? Our brain, blood, heart, bones, muscles, liver, and kidneys are composed of water. Naranasan mo na bang hindi umiinom ng tubig sa isang araw? Ano yung pakiramdam? Di ba? Mauuhaw ka. How much more kapag 2 araw? Sakit sa lalamunan, sakit sa ulo, di ba? O kaya nakakapanghina. How much more kung 3 araw? No, baka manlupay-pay na sila sa
kauhawan. Okay? O ma-dehydrate na sila. Ngayon, kung iti-picture out natin yung pangyayari mga kapatid, paano kaya yung mga bata? Paano kaya yung mga matatanda? Yung mga buntis kung meron? O kaya kabilang yung kanilang mga hayop? At yan ay 3 araw na paglalakad sa isang tuyo, maaraw, mainit at mabuhanging disyerto. Hindi ba sobrang nakakadismaya? Isang mapait na karanasan, sobrang nakakapanghina at nakakawalan ng pag-asa. At ang disyerto ay wala kang ibang makikita kundi buhangin. Alam natin yan kasi nandito tayo sa Middle East. Ano po, kahit saan anggulo ka tumingin, puro buhangin. Walang tubig, walang puno, at isa pa, walang magandang view. Mabuti na lang, magaganda at guwapo tayo. Ano po? Praise the Lord, no? Isa pa, walang kakulay-kulay sa disyerto. At lakad sila ng lakad doon. Praise God. Mga kapatid, nakarating na ba kayo sa ganitong sitwasyon? Mga panahon kung saan kahit anong gawin mo ay walang mabuting o walang magandang resulta. Isip ng isip, ikot dito, ikot doon, pero walang pag-asa sa buhay. Ngayon, itong mga Israelita ay nasa isang hindi magandang sitwasyon. Sila ay naglalakad sa disyerto ng 3 araw ng walang tubig. Nang makarating sila sa lugar na tinatawag na Mara, sa wakas, biglang may nakakita sa isang bukal ng tubig. Biglang dumating sa kanila ang buhay. Diba? Nabuhayan sila kasi nga nakakita na sila ng tubig. Sa kaunting lakas nila na natitira, nagsimula silang lumakad ng mabilis patungo sa bukal. Ang ilan ay nagsimulang tumakbo patungo sa bukal. Na-imagine nyo ba kapatid, di ba sa movies, pag merong naligaw sa disyerto at siya ay mahinang-mahina na dahil walang tubig, tapos kapag nakakita siya ng tubig, yung parang bigla siyang nabuhayan, tapos patakbo siyang papunta doon sa tubig para uminom. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 23, when they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. Isa na namang problema mga kapatid. Sa sobrang kauhawan ay sa wakas nakakita sila ng tubig pero mapait naman at hindi nila pwedeng inumin. Parang walang katapusang problema ang nararanasan nitong mga Israelita. Ewan ko lang kung naranasan ninyo mga kapatid yung iinom kayo ng kape. Then, inom kayo ng kape, tapos nilagyan mo ng asukal. Tapos nung inumin mo, naghalo yung pait at saka alat. Ano yung magiging reaction mo? Kasi akala mo asukal, asin pala, kasi kakulay puti. Ano yung magiging reaction natin? Siguro, may katabi ka eh. Paano tayo susuka mo siguro yung kape talaga? Ano mo? Diba? Betsin yung may halo ko. Ang Christian, no? Nangyari talaga yun. Betsin tsaka kape. Okay, praise God. So, na-picture out natin yung reaction ng mga Israelita. Diba? Excited silang uminom ng tubig. Pero nung pag-inom nila, napakapait naman na tubig. Ano po? Kaya nga sinasabi nila kay Moses, what are we to drink? Anong aming iinumin? Okay, Mara is a Hebrew word which means bitter. Okay, sa mga sandaling ito mga kapatid, kahit yung Mara matandaan ninyo. Ano po? Kapag narinig nyo yung word na Mara, Hebrew word yan. Ibig sabihin, bitter. Okay? So, ang tubig na natagpuan ng mga Israelita ay mapait. Hindi ba ito'y nakakabigo, nakakadismaya? Hindi mabuti kung walang tubig, di ba? Pero, mas lalong hindi mabuti kapag
ang tanging tubig na makikita mo ay mapait. Doon kasi sa Egypt, ang mga Israelita ay umiinom ng tubig sa Nile River. Kahit ngayon sinasabi ng mga tao na ang tubig ng Nile River ay may masarap na lasa na pinakakakaiba mula sa iba pang batis ng mundo. Anong laking pagbabago mula sa tamis ng tubig ng Nile River hanggang sa kapaitan ng tubig ng Mara? Mga kapatid, tayo mang lahat ay naranasan din sa ating buhay yung mga panahon na masasaya, na parang katulad ng pag-inom sa Nile River na may tamis at masarap na lasa. Amen? At ang sumunod ay dumaan ka naman sa mga mapait na karanasan sa buhay. Ito ay maaaring ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak, ang mga taong iyong pinagkatiwalaan at pinaglaanan ng iyong buhay ay nagbigay sa iyo ng mga mapait na karanasan sa buhay. O kaya marahil ang iba ay pumanaw ang kanilang mga mahal sa buhay. At ikaw ay naiwan sa isang mapait na karanasan. Pero sa sandaling ito, mga kapatid, nais kong malaman mo, sinasabi sa iyo ng Diyos na babaguhin niya muli ang iyong Mara. Ang iyong bitterness, ang iyong kapaitan into sweetness. Amen? O tamis. Amen. Amen? Praise God. Ano man yung mga kabigatan mo sa buhay, kabigatan mo sa iyong puso, mga mabibigat na pinagdadaanan na parang walang katapusan. Pagkatapos ng problema, meron na namang kasunod na problema at mga mapapagit na karanasan. Yan ay ang mga mara mo sa buhay. Pero nais ng Diyos na baguhin ang mga mara mo o bitterness mo sa buhay into sweetness. Amen? Hindi lang yan, into blessings. Maging tapat lang tayo sa ating Diyos. Amen? Okay, magbigay ako ng isang halimbawa. In the book of Ruth, nagpunta si Naomi sa Moab, kung saan nawalan siya ng asawa at 2 anak na lalaki. Ngayon, ay babalik na siya sa Bethlehem. Sa Bethlehem, nakilala ng mga tao si Naomi at tinawag siya sa kanyang pangalan, Naomi. Sinabi niya, huwag niyo akong tawaging Naomi, tawagin niyo akong Mara, dahil ginawang mapait ng Panginoon ang buhay ko. Mababasa natin yan sa Ruth chapter 1 verse 20. Si Naomi ay may mapait na buhay dahil sa kanyang karanasan. Ang mawalan ng asawa at 2 anak, kahit sino ba naman, di ba mga kapatid? At ramdam natin yan kapag may mga mahal natin sa buhay na pumapanaw. Pero naging matamis sa wakas ang pait ni Naomi nang makita niyang ikakasal si Ruth kay Boaz. Sino si Ruth? Si Ruth ay kanyang dating daughter-in-law. Pero namatay yung asawa ni Ruth na anak ni Naomi. At pagkatapos ay nang magkaroon si Naomi ng pagkakataon na yakapin ang anak ni Ruth at ni Boaz. Sino si Boaz? Isang wealthy man, isang landowner. Nung niyakap ni Naomi yung anak ni Ruth at ni Boaz sa kanyang dibdib, ito ay magiging mga taon ng malaking kagalakan para sa kanya. Wala siguro ditong mga grandparents, no? Si Kuya Je, di ba napakasarap magkaroon ng apo? Pero, alim na, ano po? Si Naomi, di siya nagkaroon kasi namatay yung kanyang anak na asawa ni Ruth. Pero si Ruth, na kanyang dating daughter-in-law, ay nag-asawa siya kay Boaz na isang wealthy man, landowner, nagkaroon sila ng anak. Ginawa ng Diyos ang kanyang Mara into sweetness and into blessings. Amen. Naging masaya yung malungkot na buhay niya. Amen? Ngunit tignan kung ano ang naging reaksyon ng mga anak ni Israel nang hinarap nila ang kapaitan sa buhay o yung bitterness
of life. Exodus chapter 15 verse 24, it says, "So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink?" Sinasabi dyan, the people grumbled. Sa King James Version, it is murmured or complained. Okay, sa Tagalog, nagreklamo. Yan ang kanilang naging reaction. God does not want us to murmur or complain in any circumstances. Nagbulong-bulungan at nagreklamo sila kay Moses dahil sa mapait na tubig. Para pa nga naging makasarili itong mga Israelita. Kasi anong sabi nila kay Moses? Anong aming iinumin? Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Hindi nila naisip na pati si Moses ay kasama din nila at nauuhaw. Dapat, anong ating iinumin? Sabi nung isang nag-preach sa Pilipinas na narinig ko, parang dito raw nagmana yung mga Pilipino eh. Kasi mahilig mag-complain ba? Praise the Lord. Jadid. Isa pang reaction nila, kumbaga nawawalan na sila ng pagtitiwala sa Diyos tulad ng sinasabi nila, anong aming iinumin? At ito ay tanong ng isang nababalisa o nag-aalala. Baka nga sinasabi nila kay Moses, mas mabuti pa sa Egypt. Kahit slave kami doon, pero umiinom kami, kumakain kami, meron kaming matutulugan kaysa ganito. Baka dito pa kami mamamatay. At higit sa lahat na naging reaksyon nila ay wala silang panalangin. Imbes na manalangin, humingi ng tulong sa Diyos, pero ang ginawa nila ay nagreklamo kay Moses. Kahit sino ba naman siguro kung nasa ganyang sitwasyon, ano po. Pero may nais ituro sa atin ang banal na salita ng Diyos. Na sa tuwing makakaranas tayo ng bitterness in life, ang dapat nating gawin ay walang iba kundi ang magtiwala sa Diyos at manalangin. Amen? Huwag magre-reklamo sa ibang tao na madalas nating ginagawa. At huwag magre-reklamo din sa ating Diyos. Amen? Kundi humingi ng tulong at manalangin sa Diyos. Remember this, mga kapatid, ang pagiging reklamador ay hindi nakakapagbigay ng solusyon sa isang problema. Kahit magreklamo ka ng magreklamo, hindi yan magbibigay ng solusyon sa iyong problema. Kundi ginagalit natin ang Diyos at ang pagiging reklamador ay nagbibigay hadlang sa mga pagpapala ng Diyos. Sabi nga yung kanta na old songs, count your blessings and name them one by one. Kaya ba natin yon? Hindi natin mabibilang yung blessings ng Diyos sa atin. Tapos, meron lang tayong napagdadaanan, nagre-reklamo na tayo sa Kanya o kay sa ibang tao. Tignan natin ang response ni Moses sa mga Israelita. Exodus chapter 15 verse 25, it says, "Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of food. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree, and a law for them, and there He tested them." Hindi nakisali si Moses sa pagre-reklamo nila. Kahit na nakakairita na sila. At baka naiinis na siya sa pagre-reklamo nila. Hindi ba nakakainis ang ganon? Kapag may kasama ka na puros reklamo na lang, baka nga magalit ka pa kapag hindi ka nakapagtimpi. Lalo na iniutos lang naman kay Moses. Di ba? Buti nga hindi niya sinabi na doon kayo sa Diyos magreklamo. Inutusan lang naman niya ako eh. Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, napaiyak na lang si Moses sa Panginoon. Kung ipipicture out natin yung pangyayari, ini-stress nila si Moses. Ginagalit nila si Moses. Minsan, kung tayo yung nasa katayuan ni Moses, minsan iniisip natin siguro saan ang Diyos sa mga ganitong pangyayari sa ating buhay. May mga taong ini-pressure tayo. May mga taong ini-stress tayo.
May mga taong ginagalit tayo. Alam niyo mga kapatid, ginawa ni Moses ang tanging magagawa niya. At ano yun? Ang umiyak at manalangin sa Panginoon during those times. Kapag lumalala ang mga bagay-bagay, kapag wala kang kontrol sa iyong mga kalagayan, stop complaining. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganun? Naglilingkod naman ako sa Lord. Ginagawa ko naman ang lahat. Anong klaseng buhay ito? Itigil ang pagrereklamo at pag-aalala tungkol sa iyong mga kalagayan. Alam at nakikita ito ng Diyos. Amen? Ngunit sumigaw ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Umiyak ka sa Panginoon tulad ng ginawa ni Moses. Praise the Lord. Hindi masama yung umiyak tayo. Hindi masama yun mga kapatid. Kasi minsan iniisip natin parang it's a sign of weakness. Pero yun yung isang napakagandang gawin mga kapatid. Iyak natin yan sa Lord. Idulog natin yan sa Lord. Ilabas mo ang iyong mga kapaitan or frustrations mo sa Diyos. Yan ang mabuting gawin. Ang pinakamagandang gawin. Amen? Kaysa makipagtalo ka sa iba o magtampo ka sa Diyos. Tandaan, siya'y laging handang makinig sa atin sa anumang oras. Amen? Amen. Medyo malapit-lapit na tayo mga kapatid. Remember this. Kung tayo ay nananalangin sa Diyos, ibig sabihin, lumalapit tayo sa Kanya. Amen. Nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Nagpapasalamat tayo sa Kanya. Nangangailangan tayo ng tulong sa Kanya, ng solusyon sa ating mga problema sa Kanya. Amen? Sino sa atin dito ang iniisip niya na parang meron siyang walang hanggang katapusan mga problema? Ako. Praise God. Kanina pa si Sister. Sinusolo kasi yung ano eh. Ayun. Responsibilidad ba? Praise the Lord. Okay. Mahirap kaya bumuhay ng tatlo. Iyak mo lang yan sa Lord. Amen? Amen. Ang dapat nating gawin ay manalangin gaya ng ipinakita ni Moses na siyang magandang solusyon sa lahat ng sitwasyon. Amen? Amen. The Bible says, Mara was a test from God. Ano ulit yung Mara? It is a Hebrew word which means bitter. Yes. Amen. Ang mga tuyo at mapait na karanasan ay isang pagsubok mula sa Diyos. Ang ating mga karanasan sa buhay ay pagsubok mula sa Diyos at inaasahan ng Diyos na dudulog, dadaing o iiyak tayo sa Kanya sa mga sitwasyong iyon. Amen? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yeah. Sabihin mo sa Kanya, huwag kang mahihiyang umiyak sa Diyos. So, huwag kang iiyak sa buhay. Huwag kang iiyak sa Iyak mo lang para Ay, hirap na. Praise God. Okay. Balikan ulit natin yung Exodus chapter 15 verse 25. Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of food. He threw it into the water, and the water became sweet. Nakatikim na kayo ng matamis na tubig? Amen. Hindi yung Sprite na. Nilagyan po ng asukal. Praise God. Sa niyom. Ang mga bati sa disyerto ay karaniwang mapait. Pero mayroon ding mga puno sa disyerto na nagpapadalisay at nagpapatamis sa mapait na tubig. May isang puno na tinatawag na Moringa oleifera. Familiar kayo? At tunog, moringa. Kapag ang mga buto ng moringa ay dinurog at ibinuhos sa isang bote ng maruming tubig, ang tubig ay nagiging transparent sa loob ng ilang segundo. Ang punong ito ay walang iba kundi ang, sinabi nyo kanina, drumstick tree o malunggay. At meron yan sa ating bansa, sa Pilipinas. Ano Di po? ba meron? Meron. Kahit dito o sa Kakain lang mga namin kagabi ni Kuya Malunggay.
Praise God, no? May kapitbahay ka kami, meron sila dyan eh. Pero nakakahiyang sumungkit eh. No? Okay. So, tumutubo ang moringa sa iba't ibang klima, kahit sa mga disyerto. Kasi madaling mag-adapt ang puno na ito kahit mainit. Ngayon, ipinakita ng Diyos kay Moses ang isang puno o kahoy na nang ihagis ni Moses sa tubig ay naging matamis. Nais kong maging klaro mga kapatid. Hindi natin matiyak na ang moringa ang punong ipinakita ng Diyos kay Moses. Kasi hindi naman binanggit kung anong puno yan sa Bible. Nililinaw ko lang mga kapatid, baka sabihin nyo mamaya. Sabi ni Pastor, malunggay pala yung itinapon ni Moses. Kaya tumamis yung tubig, ano po. Nililinaw ko lang mga kapatid, okay? Ngunit ipinakita lamang ng Diyos kay Moses ang puno o kahoy. Walang sinabi o hindi sinabi ng Diyos kay Moses na itapon niya ito sa tubig. Okay? Makinig mga kapatid. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang pagmumulan ng miracle. Ang pagmumulan ng himala. The source of the miracle. Ang bagay na nagpatamis ng mapait na tubig, ano yon? Ay ang kahoy. Di ba? Ay ang kahoy. Nang makita ni Moses ang puno at ang mapait na tubig, naalala niya ang kanyang napag-aralan noon sa Egypt bilang isang, ano siya doon sa Egypt? Naging, siguro na bata pa tayo nung napanood natin yung movie ni Moses. Ano po, siya po ay tinaguriang Prince of Egypt. Malamang napag-aralan niya ang punong ito na kayang gawing matamis at malinis ang mapait na tubig. Kaya inilagay niya ang puno sa tubig at naging matamis ang tubig. Kasi ang mga prinsipe noon, sila po ay nag-aaral. Okay? So hindi po sila mga ordinaryo na tao. Okay? So, ano ang pinupunto ko dito mga kapatid? Ang pinupunto ko dito mga kapatid, may solusyon ang Diyos sa bawat problema ang ating pinagdadaanan. Amen? God has a solution for every problem. Pangalanan mo yung problema mo, God has a solution for that. Nakalista na nga, Pastor. Praise God. Para kay Moses, ipinakita sa kanya ng Diyos ang puno na siyang solusyon. Hindi na kailangan pang lumayo ni Moses para hanapin ang solusyon sa kanyang problema. Nandun lamang kung saan nandoon si Moses. Tandaan natin mga kapatid, kung meron tayong mga problema, kung ano-ano ang hinahanap natin, kung ano-anong ginagawa nating panakip bilang solusyon, nakakalimutan nating lumapit mismo sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. God's solution for your problem is closer than you think. Sometimes it is right there where you are. Just call upon the Lord, He will open ways for you. Andito Amen? na yung solusyon ko. Amen! Nakaka ko si ate Start na to. Charlie doon sa Amen. coach, iPhone Church, ganyan din. Praise God. So, nakakatuwa. No? So, magtiwala tayo sa Diyos, sa ating mga kalagayan, kahit anong paman yan. At bibigyan niya tayo ng solution at pagbubuksan niya tayo ng mga new opportunities. Amen? Ulit ko, Mara was a test from God. Okay? Mara means bitter. Tignan ang resulta ng pagpasa sa pagsubok na ito ng mga Israelita mula sa Diyos. Okay? Exodus chapter 15 verse 27, it says, Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Ang Diyos ay may magandang lugar na nakalaan para sa kanila. Pinadaan lang pala sila ng Diyos sa Mara. Ano po? Kinuha sila ng Diyos mula sa mapait na tubig hanggang sa matamis na tubig.
hanggang sa umaagos na tubig o flowing water. At tuloy-tuloy na at hindi na ulit sila mauuhaw katulad ng naranasan nila sa disyerto. Ngayon ay mayroon na silang 12 springs o bukal at mayroon silang 70 palm trees. Yung palm trees, nakatikim na tayo nung buwan nun, di ba? Yung dates. Ano po, at mayroon pong iba't ibang klase ng dates. At ito naman ay masarap, di ba? So, mayroon na silang tubig at pagkain na sapat para sa kanilang lahat. Maaari nang uminom at kumain hanggang gusto nila. Tandaan mga kapatid, kapag dumadaan man tayo o dumaan man tayo sa mahihirap o magugulo na panahon, unawaing may remedyo o solution ang Diyos para sa atin sa gitna ng ating mga sitwasyon o kalagayan. Amen? Ang ating mapapait na panahon ay pagsubok lamang mula sa Diyos. Amen. Kapag napatunayan natin tayo'y tapat, hindi nagre-reklamo, may malaking pagpapala ang Diyos na nakalaan para sa atin. Amen? Amen. Ang ating kapaitan o bitterness ay gagantimpalaan ng lubos ng Diyos nang higit pa sa ating iniisip o hinihiling. Tandaan mga kapatid, may mas magandang lugar ang Diyos para sa atin. Amen. At kapag nakarating na tayo doon, wala nang kamatayan doon. Wala nang kalungkutan doon. Wala nang iyakan doon. Kung anuman yung sanhi ng palagi mong pag-iyak, ay mawawala na doon mga kapatid. Wala nang sakit doon. Kahit yung iniinda mong rayuma, mawawala doon. Praise God. Wala nang pains and sufferings doon mga kapatid. Revelation chapter 21 verse 4, it says, He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death, or sorrow, or crying, or pain. All these things are gone forever. Amen. Para sa ating pagtatapos mga kapatid, may energy pa ba kayo? Yes! You want more? Yes! You want more? Amen! Amen. Sa mga sandaling ito mga kapatid, ay unawain natin ang ating sitwasyon. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Ano ba yung pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito? Hindi mabilang. Praise God. Nasa tuyong lupa ka ba? Gumagala dito at doon para humingi ng tulong. Ikaw ba ay nasa karanasan ng mara? Ngayon, kahit papaano, ay may pagkakataon na dumarating, ngunit sa huli ay naging kabiguan, bitter, or disappointment lang. Dahil dyan ay mas naging bitter ka pa. Mga kapatid, maging tapat pa rin tayo sa Diyos. Ano yung ginawa ni Moses? Cry out to the Lord. Dumaing o umiyak tayo sa Kanya at dumipende lamang sa Diyos. Amen? Ano yung Kanyang ginawa sa mga Israelita? Gagawin niyang matamis ang ating mga mara sa buhay. Ang isang dampi ng kahoy ay nagpatamis sa tubig ng mara. Ang dampi ni Jesus ay makakapagpatamis sa ating mara sa buhay. Ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya ngayon. Amen? Sa katunayan, God is the solution to every problem. O mas magandang sabihin, God is the only solution to every problem. And Jesus is the answer. Tandaan mga kapatid, sa Diyos, walang problema na hindi masosolusyonan. Magtiwala, maghintay, umasa, at malalangin lamang tayo sa Kanya. Amen? Mga kapatid, kung manonood tayo ng mga Diyos ngayon, ay napakaraming giyera ng mga iba't ibang bansa. Maraming mga namamatay at nadadamay. Mga iba't ibang sakit, mga krimen, mga nagugutom, kahit pa sa loob ng simbahan ay may mga issues. And even sa atin, mayroon tayong mga personal problems at kung ano-ano pa. Hindi ba't ang mga yan ay nakakapanghina at nagdudulot ng bitterness sa atin?
Pero ang dapat nating gawin ay manalangin sa ating Diyos at tayo ay Kanyang palalakasin. Isaiah chapter 41 verse 10, it says, sabi dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aanalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Mula sa mga mapapait na karanasan ng mga Israelita, ang ginawa ng Diyos sa kanila ay binago niya ang kanilang bitterness into sweetness. Praise God. Sa hinabahabang panahon na inalipin at pinahirapan ng mga Ehipto ang mga Israelita, kapag sinabi nating alipin, ano ibig sabihin? Wala silang rights, no, hindi sila pwedeng lumaban o hindi sila pwedeng magreklamo sa mga Ehipto dahil nga sila ay mga slave nila at pwedeng gawin ng mga Ehipto ang gusto nilang gawin sa kanila. At doon na nagparami ang mga Israelita. Ang hirap pa niyan mga kapatid. Kung slave ka, kung manganganak ka, yung anak mo magiging slave din. At kung manganganak yun, magiging slave din kasi napakahabang panahon na inalipin ng mga Ehipto ang mga Israelita. Napakahirap ang maging slave mga kapatid. Wala kang freedom. Ano po? Pero ang Diyos ang gumawa ng solusyon o ang Diyos mismo ang solusyon upang makalaya sila sa pagkaalipin at ginamit niya si Moses. Amen? Kung titignan natin yung ating mga buhay mga kapatid, tayo rin lahat ay dating alipin ng kasalanan, ng madilim na pamumuhay, ng mga maling paniniwala, walang kakayanan, walang kalayaan. Pero ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng solusyon sa ating malubhang problema na hindi natin kayang solusyonan. Ano kanyang ginawa? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo upang tayo ay tubusin, linisin, palayain sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na kung sino man ang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan matatagpuan yung verse na yun? Praise God. Kaya tayo ngayon ay malaya na. Amen? John chapter 8 verse 32. Malapit na tayo mga kapatid. And you will know the truth, and the truth will set you free. At sino yan? Sabi dyan, and you will know the truth. John chapter 8 verse 36. So, if the Son set you free, you will be free indeed. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, the Son o ang Anak. Our Savior, our Deliverer, and our only Liberator. Amen? Amen? Kung wala ang Diyos, ay magiging alipin ang mga Israelita ng tuluyan. At magiging alipin din tayo ng kasalanan ng tuluyan. Ano po? Kaya, kung iisipin natin mga kapatid, napakalaki ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Ano po? Thank God, He gave solution to our matter. From bitterness into sweetness, hindi lang yan, into blessings. From darkness into light, from old self into new self, or born again, from hell into heaven, from wickedness into righteousness, through Jesus, from illegitimate child into children of God, from discourage into courage, into conqueror, from hopeless into hopefulness, from troubles into joy, and into peace. Amen? Kaya, Diyos lamang ang solusyon sa mga suliranin ng tao. Praise God. Amen. Now, sa ating pagtatapos na talaga, yung katabi mo, yan yung maging partner mo. Okay? So, magharap kayong dalawa. Partner. Okay? Partner kayo. 2, 4, 6. Okay, meron na partner bawat isa? Kung wala kang partner, partner mo yung sarili mo. Okay. Okay, sabihin mo dyan sa kapartner mo, both of you. Sundan niyo yung sasabihin ko, ha?
Duarte. Hinto mo na yan. Okay, praise God. Okay. Okay, sundan nyo lang to sasabihin ko. Sabihin mo dyan sa partner mo. Okay? 1, 2, 3, go. Hindi nais ng Diyos Hindi nais ng Diyos na maging bitter ka. na maging leader ka. Kundi nais niyang Kundi nais niyang maging better maging better and better and better and better and better and better ka. and better ka. Amen. Tandaan natin mga kapatid, ayaw ng Diyos na maging bitter ka. Walang naglilingkod sa Diyos na ang buhay sa kaduluduluhan ay bitter. Amen. Kung tapat tayo sa Diyos mga kapatid, anuman yung situations, struggles natin sa mga sandali ito, circumstances, kaya kanyang alisin dyan mga kapatid. Amen. God wants to bring out the best of you so that you can serve Him on your best. Hindi 50-50 mga kapatid. 50 dito, paglabas 50 naman sa kabila. Okay? So, nawa sa mga sandali ito mga kapatid, gaya ng sabi ko kanina, at nais ng Diyos na ang kanyang mga lingkod ay huwag maging bitter. Ano man yung bitterness na nasa puso mo, gaya ng sabi ko kanina, examine yourself ngayon. Ano ba yung mara mo sa buhay ngayon? Ano ba yung frustrations mo sa buhay ngayon? Ayaw ng Diyos na maging Istanbul ka dyan. Amen. Okay, gusto niya makaahon tayo dyan. Amen? Para sa mas masaya na paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Amen? Praise God. At nais ko pong magsitayo kayong lahat. Tayo muna ay manalangin. Nais ko i-end sa simple prayer lang po mga kapatid. Amen. Amen. Ating po pinabalik sa ating magandang recital. Amen. Oh, boy. Maraming salamat po, Pastor Rocky, sa magandang salita ng Diyos. Naway ang bawat isa ay nakinig sa puso at naway may sa buhay natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Paz, may kanya-kanya tayo para sa buhay. And ang ating mga mara, kailangan lang nating i-lift kay God. Kung ano man ang mga nagiging pabigat sa atin, kailangan nating isangguni kay Lord. Sabi nga sa kanyang mga salita, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. So, we just have to trust God sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay kasi plan niya din yan sa ating buhay. Hindi niya yan ibibigay sa atin kung hindi natin malalampasan. And after those struggles or pagsubok sa buhay, tatayo tayo dito and we will testify Amen. how God changed our lives. Amen. And now, may I call on Brother Eddie for testimonies. Praise the Lord. Good afternoon. Hello. Ako si Jindel. Taga Davao. Iblawan. Clap your hands! Magano maghatag lang kayo mag Bisaya bro. Bisaya bro. Sige, Mike. Ayaw mo Diyos. Pero Tagalog yun. Tagalog kayo lang nahihirapan. Ito yung topic natin ngayon, yung Mara. Parang naano ko rin na ano ba, na yung mga nakaraang buwan, parang ano rin ba, na i-stress rin ako sa kumpanya namin. Sabi ko sa Panginoon, sana makalipat ako ng ibang kumpanya kasi yung kumpanya namin halos sa 2-3 buwan bago mapasweldo.
Tapos yung ikama ko, halos sa isang taon na. Hindi pa na-renew. Hanggang ngayon. Kaya na yun na ngayon. Tapos, parang nai-stress rin ako. Parang sabi ko, parang hindi ko na masolve to dahil sa stress ko rin sa pamilya. Kasi kung mag-video call kami, parang umaabot na rin sa pag-aaway rin ba? Di ba kung mag-stress ka, parang hindi ka na makapag-isip ng ano na maayos. Kasi sabihin mo, dito, okay lang ako dito kasi makakain ako dito. Pero paano yung pamilya ko sa Pilipinas? Paano ko mabigyan ng ano, yung mga ano nila? Kailangan lalo na ngayon, ano na, klase na. Kaya ang sabi ko, i-exit lang siguro ako dito. Sabi ko sa manager ko, sir, kung hindi mo mabibigay yung sweldo ko, i-exit na lang ako. Parang wala silang pakialam sa amin eh. Sa mga tao, kaya nga yung ibang mga Pilipino, nag-exit na. Tapos patingin ko nun sa, ano na, kasi sa Raspanura yung ano namin eh, may namin, Adi Alhamam. Tapos, pagtingin ko nun, sabi nila, ano na, mag 6 months na, wala pa rin. Hindi pa rin mabigyan ng visa. Sabi ko, sa isip ko, kung bago ba ako nang walang ipon, mas lalo magkakaproblema. Kaya nga, yung ano, yung nasa trabaho pa ako, biglang may tumawag sa akin. Si Aguilar, yung supervisor, si Toto. Sabi niya, ikaw yung ano, yung nirekomenda sa akin ng ano, ni Ernel, yung sekretary namin dati. Sabi ko, kasi hindi ko kasi nakilala kung sino tong tao na to, ano to? Tapos yung nag-message si Ernel sa akin, ano yan, nakilala ko yan, ano yan, kasama natin yan sa dati nating kumpanya. Tapos lumipat. Tapos sabi ko, okay. Tapos sabi ni Aguilar sa akin, gusto mo bang lumipat? Sabi ko, sir, matagal na sir. Matagal na. Marami kasi akong pinasahan na resume sa ibang kumpanya. Sabi ko, kung sino unang kukuha sa akin, kahit maliit ang sweldo, basta ang sweldo, tuloy-tuloy lang, kukunin ko na lang to. Saka para sa amin na wala talaga ba. Sabi ko, parang ito na siguro yung kasagutan sa mga sa dasal ko. Tapos nga sa kagahapon ako dito. Kababa dito galing sa Jisan. Halos 1,600 kilometers. Nagsakop ko lang ako kasi binigyan ako ng pamasahe ng kumpanya. Thank you, Sir Brian. Kasi sabi niya sa akin, makakababa ka naman ito. Sabi ko, sir, paano ito makakababa ko sa'yo? Wala akong sweldo sa'yo, wala akong pamasahe. Wala talaga. Sabi niya, Sir Brian, sige, padala na kita ng Tapos ang isa pang problema, expire yung ikama ko, paano kumano to? Kasi yung itim namin, tawil, parang hindi pwede makapasok yung pera naman, kung ano ba. Kaya sinabihan ko yung galing rin sa ibang kumpanya rin ba, si Ernel. Sabi ko, bro, pwede sa'yo ko na lang isin yung pera, tapos ibigay mo na sa akin pag tapos mo nang trabaho. Tapos sabi niya, hindi, sige, okay. Tapos yun, pinasin ko sa kanya doon. Ang problema pagkagabi, hindi pa pumasok. At parang tagalan pa ba? Sabi ko, parang parang meron talagang upos talaga sa na makaalis na agad ako. Sabi ko, ano bang pagsubok tong maraming mga obstacles ba. Tapos pagka pagka alas 10 siguro sabi niya, pumasok na, ibibigay ko na sa yung pera. Tapos diya pumunta na ako ng sub ko, bumili na ako ticket. Tapos pagkatapos, nag-impake na ako ng gamit ko, pumunta na ako doon. Tapos walang katao-tao doon kasi sabi ko, aalis na lang ako dito, hindi ako isabi sa kumpanya. Iiwanan ko sila dito. Tapos nga, ayun yung sabi ko, sir, mga alas 6 pa, 6 PM pa, ang tagal ko. Hindi na nga, kumain ako ng umaga, tapos pagkagabi, wala nang kainan. Sabi ko, paano na to? Magdadasal lang ako nito na kaya kong biyahe. Kaya ngayon, salamat daw kasi
Si Sir, ano talaga, tinulungan talaga niya ako na sabi ko nga sa kanya, kung hindi dahil sa na ano, hindi ako makakaalis sa ano. Kaya may parang natanggal yung tinig ko na ano ba? Amen. Praise God, let us remain standing. In 2 Corinthians chapter 13, verse 14, it says, "The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Let us lift up our hands to receive the blessings and grace of our Lord. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito. Salamat na naman sa isang masaya at matagumpay na gawain. Salamat sa pagsama mo sa bawat isa sa amin, simula sa umpisa at hanggang sa matapos ito, Panginoong Diyos. At nawa, patuloy mo po kaming samahan sa aming mga tahanan, Panginoong Diyos, upang ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, namin natutunan ngayon ay mag-manifest po sa aming mga buhay at maibahagi rin po namin sa aming mga mahal sa buhay. Lahat ng naman nandito ngayon, Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa, kabilang aming buong pamilya. Ganun din po ang aming mga kapatiran, Panginoong Diyos, na wala po sa mga sandaling ito sa anumang kadahilanan. Pakaingatan mo po sila, pagpalain mo rin po sila, kabilang kanilang buong pamilya. At sa mga sumusunod na gawain, Panginoong Diyos, indako mo po rin po sila sa iyong tahanan. Lahat ng ito, Panginoong Diyos, idinadalangin namin sa iyong bugtong na anak, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.